Isang bansa kung saan ang kagandahan ay nasusukat sa timbang. Ang bagong pag-ibig ay matatagpuan sa palengke at ang paghihiwalay ay may kasamang party. Ating alamin ang kakaibang kultura sa Mauritania. Fattening girls for marriage. Sa Mauritania, magkaugnay ang tradisyon ng leblu at ang pagtaas ng kahirapan. Sa lipunang ito, tanging mayayaman lang ang nakakakain ng maayos, kaya ang katawan ng babae ay nagiging simbolo ng estado sa buhay. Itinuturing na pamantayan ng kagandahan at karangalan ang pagiging mataba ng babae dahil nagpapakita ito na kaya siyang pakainin at alagaan ng asawa. Samantalang ang payat na babae ay itinuturing na kahihiyan para sa pamilya dahil para bang ipinapakita nito na mahirap o walang kakayahan ang kanyang asawa. Dahil sa paniniwalang mas maganda at kagalang-galang ang matabang babae, nagtayo sila ng mga fattening camps sa disyerto ng Mauritania. Dito, dinadala ang mga batang babae mula pagkabata at hindi sila pinapayagang umalis. Pinipilit silang kumain ng sobrang dami, umaabot sa 9,000 hanggang 16,000 calories araw-araw o katumbas ng halos 28 na malalaking hamburger upang mabilis silang tumaba at maabot ang pamantayan. Pinapakain sila ng mga pagkaing may mataas sa taba at enerhiya tulad ng karne, oily cakes, gatas at amzak o halo ng buttermilk at grains. Kung tatanggi sila na kumain, sila ay pinapalo upang mapilitan. Katulad na lamang ni Tihania, isang batang babae na kahit palaging busog at namamaga ang tiyan sa sobrang taba ay patuloy pa rin kumakain upang hindi mapahiya ang kanyang pamilya. Kung may kakayahan ang pamilya, gumagastos sila ng humigit kumulang $155 para ipadala ang kanilang anak na babae sa fattening camp sa loob ng 3 buwan. Layunin ng proseso na maabot ng mga babae ang timbang na mga 200 pounds bago sila umuwi upang mag-asawa. The Bride Market. Sa bansang ito, may natatanging pamilihan ng mga babaeng single o bagong hiwalay sa asawa kung saan maaari silang makahanap ng bagong kapareha. Hindi na nila kailangang gumamit ng dating apps o mag-alala sa pagpili kung sino ang gusto o hindi. Kailangan lang nilang maglakad-lakad sa merkado at maaari silang makatagpo ng taong maaring maging simula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Mas gusto ng mga lalaking single na magpakasal sa mga babaeng diborsyada kaysa sa mga dalaga. Bagamat tila kakaiba, para sa kanila, ang babaeng dumaan na sa kasal ay subok na. Marunong magluto, may karanasan sa pamilya, at napatunayang kaya niyang gampanan ang tungkulin bilang asawa, kaya mas mainam siyang mapangasawa. Sa maraming bansa, ang divorce ay tinuturing na katapusan ng relasyon. Ngunit sa Mauritania, ito ay nakikita bilang bagong pagkakataon para umangat sa buhay. Ang mga divorced women ay hindi hinuhusgahan o tinuturing na bigo sa pag-ibig. Bagkus, iginagalang at tinitingnan sila bilang mga karapat-dapat na asawa ng mga lalaking naghahanap ng seryosong relasyon o tunay na kabiyak. Bagamat may kalayaan ang mga babae sa Mauritania dahil maaari silang muling mag-asawa, nababahala pa rin ang ilan kung ito ba ay tunay na kalayaan o isa lamang paraan upang manatili silang alipin bilang tagapaglingkod ng pamilya habang buhay. Divorce celebration. Pagkatapos ma-finalize ang divorce, umuwi ang babaeng Mauritanian sa bahay ng kanyang pamilya kasama ang mga anak. Masaya siyang sasalubungin ng kanyang ina at mga kapatid sa pamamagitan ng zagrota, isang masiglang sigaw ng kagalakan na may iba't ibang tunog at tono depende sa lugar. Masaya sila dahil sa kanyang pagbabalik at sa kalayaang muli niyang natamo. At malaking bagay ito para sa kanya. Pag-uusapan nila kung ano ang pagkukulang ng kanyang asawa at minsan ay mga pang-iinsulto ang mga lumalabas sa bibig ng babae. Agad na rin na mag-aayos ng kasiyahan ang kanyang mga kaibigan. Puno ng musika at dadaluhan ng ilang makata na pumupuri sa kanyang kagandahan at magagandang katangian. Bibigkasin ang kanilang mga tula na lalo pang magiging masigla hanggang sumabot ito sa rurok ng damdamin. Napakaraming manliligaw na sabik na mag-alok ng kasal sa kanya. Sa ilang bahagi ng bansa, ang isang binata ang kailangang maghanda ng divorce party na tinatawag na tarish. Layunin nito na magselos ang dating asawa at bawiin ang kanyang desisyon sa divorce. Sa ganitong okasyon, ang binatang nag-organisa ng selebrasyon ay nagpapakita ng matinding paghanga. Nilalapitan ng babae, nililigawan ng todo at pinupuri ang kanyang kagandahan at kabutihan upang ipakitang tila tunay siyang umiibig dito. Binababa rin niya ang tingin ng lahat sa dating asawa ng babae sa pamamagitan ng pagtawag dito na hangal at malas. Sabay pa niyang tinatanong ang mahalagang katanungan, paano niya nagawang palayasin at hiwalayan ang isang napakagandang rosas na minsang nagpaganda sa kanyang tahanan. Sana all. Kapag na-divorce ang isang babae, nagsisimula siyang magnegosyo, bumibili o magbebenta ng mga furnitures na kanilang naipundar.
at sa huli, napapabuti ang kanyang kalagayan. Sinasabing mas nagiging kaakit-akit ang babae pagkatapos ng paghihiwalay dahil mas nagiging maganda at mas may karanasan. Dahil dito, mas pinapahalagahan at inaalagaan siya ng bagong asawa kumpara sa dati. Gayunman, aminado silang minsan ay naging dahilan ito para mas maingganyo ang iba sa pakikipaghiwalay, lalo na't kadalasan ang bagong asawa ay handang akuin pati ang responsibilidad sa kanya at sa kanyang mga anak. Subalit, hindi rin ligtas sa mga hamon ang ganitong sistema. Ang mataas na bilang ng divorce ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa epekto nito sa mga bata at sa katatagan ng pamilya. Gayon din sa mga kalalakihang walang sariling pinansyal na kakayahan. Atheism is punishable. Ang pagiging atheist o ang pagtalikod sa Islam na tinatawag ding apostasy ay tinuturing na krimen at may mabigat na parusa ayon sa batas. Ayon sa Article 306 ng Penal Code ng Mauritania, kapag ang isang Muslim ay tumalikod sa Islam, binibigyan siya ng hanggang 3 araw para magsisi. Kung hindi niya ito gagawin, maaari siyang patawan ng parusang kamatayan at kumpiskahin ang kanyang mga ari-arian. Noong 2018, nagkaroon pa ng pagbabago sa batas kung saan ginagawang sapilitan ang parusang kamatayan para sa mga kaso ng blasphemy o mga paglalapastangan sa Diyos, sa propeta o sa relihiyong Islam kahit magsisi pa ang tao. Mayroon ding mas magaan na parusa tulad ng pagkakakulong o multa para sa mga lumalabag sa mga batas ng Diyos o sa mga halaga ng Islam. Gayunman, sa aktwal na sitwasyon, hindi na ipinapatupad ang parusang kamatayan mula noong 1987. Mayroon nga lang mga kaso ng pag-uusig laban sa mga taong inakusahan ng apostasy o blasphemy gaya na isang vlogger na si Mohammed Chikod Moikatir na hinatulan ng kamatayan noong 2014. Ngunit kalaunan ay binago sa pagkakakulong. Dahil dito, karamihan sa mga atheist o yaong tumiwalag sa Islam ay nanatiling tahimik at nagtatago upang maiwasan ang panganib ng pagkakakulong o diskriminasyon. Slavery. Ang Mauritania, ang huling bansa sa mundo na formal na nag-abolish ng alipin sa pamamagitan ng isang presidential decree noong 1981. Gayunpaman, ang tunay na pagpapatupad ng batas na ginawang krimen ang pag-aalipin ay naganap lamang noong 2007 nang maipasa ang batas na nagbibigay daan upang kasuhan ang mga sangkot dito. Ayon sa mga pag-aaral, noong 2012, tinatayang 10% hanggang 20% ng populasyon ng Mauritania o humigit kumulang 340,000 hanggang 680,000 katao ay patuloy pa ring nabubuhay sa mga kalagayang may tuturing na anyo ng pagkaalipin. Sa kabila ng pagiging illegal nito, hindi pa rin tuluyang natatapos ang sistemang alipin sa bansa. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang tinatawag na inherited slavery, kung saan ang kalagayan ng pagkaalipin ay pinapasa mula sa ina papunta sa anak, lalo na sa mga kabilang sa komunidad ng Haratin, isang grupong itim na matagal nang nasa ilalim ng dominasyon ng mga puting Moors o Arab Berber minority, na noon ay tradisyonal na mga may-ari ng alipin. Bukod dito, maraming kahinaan sa pagpapatupad ng batas. Kakaunti lamang ang mga kaso ng pag-aalipin na naisasampa sa korte at madalas ay mahina o magaan ang mga parusang ibinibigay sa mga napatunayang lumabag. Patuloy ring pinapalala ng istruktura ng lipunan, tradisyon at diskriminasyon batay sa lahi ang suliraning ito. Sa ganitong sistema, mahirap para sa mga dating alipin na makalaya sa kahirapan at kawalan ng oportunidad. Dahil dito, bagamat may batas na nagbabawal sa pag-aalipin na natiling buhay sa Mauritania, ang mga epekto at anyo ng modern slavery na patuloy na hamon sa usapin ng karapatang pantao at pagkakapantay-pantay.